Bagamat tuloy-tuloy ang pagbabakuna kontra tigdas, dumarami pa rin ang bilang na mga tinatamaan ng naturang sakit sa ilang probinsya. Ngayong araw, nagdeklara na rin ang measles outbreak sa Olongapo City. Mula unang araw ng Enero, umabot na sa 80 ang mga pasyenteng dinala sa isang ospital doon. Live mula sa Olongapo City, may report si Marisol Abdurrahman. Marisol? Jessica, puspusan na nga ang sinasagawang massive vaccination ng lokal na pamahalaan ng Olongapo City. Yan ay para maibsan nga ang kaso ng tigdas na sabi mo nga kanina at kinumpirma na nga rin talaga nila dito na patuloy daw na dumarami. Matapos nga magkaroon ng outbreak dito sa lugar, pagpasok pa lamang ng taon, isa na ang namatay at 80 na po ang pinahihinalaang nagkaroon nga ng tigdas dito sa lungsod. Tao po! Halos maghapon ang pagbahay-bahay ng mga health workers sa Olongapo City para sa libreng measles vaccination. Pero sa James Gordon Memorial Hospital, patuloy na dumadagsa ang mga pasyenteng may sintomas ng tigdas. Ayon sa Santa Rita Health Center, 75% lamang ng mga bata dito sa barangay ang nabigyan ng bakuna kontra tigdas. Una na nga riyan ang primary shot o yung unang bakunang ibinibigay at yung pangalawang shot o ang tinatawag na booster shot. Sa dami ng mga nadadali ng naturang sakit, 2 karagdagang isolation room ang inihahanda ng paggamutan. Sa kasulukuyan kasing ward ng mga may tigdas, halos mapuno na ang kwarto. Mula sa 80 pasyenteng dinala sa paggamutan dahil sa tigdas, isa ang namatay. Measles pneumonia, kaya lang po merong comorbidity. Ano yon? May cerebral palsy po yung bata. Namatay po siya ng dahil po sa aspiration. Marami sa mga pasyenteng ginagamot ngayon hindi na bakunahan. Sabi siya siguro kaya hindi. Pero mas ikinababahala ng mga doktor, maging ng DOH, ang kaso ng mga sanggol na edad 1 buwan at 5 buwan na may sintomas ng tigdas. Ang mga sanggol kasing hanggang 6 na buwang gulang dapat may immunity pa sa mga sakit. Worrisome po siya pero contained naman po yung problema. So basta tuloy-tuloy lang po ang pagbabakuna at pagbibigay ng MMR, yung booster dose. Nakilala rin namin ang 24 years old na si Mike Morales na nagkatigdas pa rin kahit na bakunahan na. Ganun po talaga, hindi naman natin maasahan ng panahon. Dahil sa mga ganitong kaso, ayon ang pakasiguro ng mga health officer sa NCR. Kaya kahit may mga batang kompleto ng measles vaccine, binabakunahan pa rin. Sa Katarungan Street sa Barangay Commonwealth, Quezon City, nagbahay-bahay ang mga local health worker para magbigay ng bakuna. Sa pagtatapos ng 2013, 7 kaso ng tigdas ang naitala sa Barangay Commonwealth. At sa pagpasok ng 2014, sa bahaging ito ng barangay, 6 na ang suspected cases. Noong January 10, isang bata ang napaulat na namatay dahil sa tigdas. Kasama po sa outbreak response ng center ng health department na nagbabakuna po kami sa within 300 meters radius mula doon sa bahay ng index case. So lahat po ng 9 na buwan hanggang 59 months or bago mag 5 taon na mga bata, binibigyan po namin ng bakuna. Karamihan ng causes talaga ng deaths, hindi naman yung tigdas, yung pagiging malnourished ng bata, yung komplikasyon like pneumonia, encephalitis, diarrhea, dehydration, yun yung mga causes ng death nila. Kaya kailangan bantayan natin pag nagkakasakit ng measles kagad. Mismong health worker na ang lumapit sa mga residente dahil marami raw sa mga magulang ang walang panahon para magpunta sa center. Nung 9 months lang yung measles, ang huli niyang bakuna po. Bakit wala pa po siyang booster? Wala pong booster sa center. Ang problema kasi, ang mother, hindi nadadala sa center yung baby kasi nga iba nanay busy sa trabaho. Yung iba naman busy sa tong-eat. Yan, maraming ginagawa. Sa kabuuan, 87 ang bilang ng mga suspected cases ng tigdas sa Quezon City. Pero kahit pumapangatlo ang QC sa dami ng suspected measles cases sa Metro Manila, mababa pa rin daw ito kung ihahambing naman sa kabuuang populasyon ng lungsod. Jessica, ayon mismo sa information na nakuha natin sa hospital administrator ng James Gordon Memorial Hospital, hanggang sa mga oras na ito tuloy pa rin ho ang pagdating ng mga pasyente na hinihinalang merong tigdas. At sa bilang nila kanina na around 80 na pasyente, meron pong 2 additional na nakakonfine na rin ngayon dahil sa tigdas. Kaya naman paulit-ulit ho ang paalala at panawagan sa mga magulang at sa mga guardian dyan na huwag nang hintayin na magkasakit pa ang mga anak at dalhin na po sa health center. Although nagkakaroon ng ng pag-house to house ang mga health workers
workers, pero mas mabuti pa rin talagang ihatid na nila sa health center para mabakunahan na. At lagi hong sinasabi ng DOH, wala hong problema kung madoble man o nakailang beses mabakunahan dahil mas mainam pa rin daw yun kaysa walang bakuna at all. Ma'am Jess? Okay, Marisol, pinapaliwanag ba ng DOH kung bakit sa kabila ng medyo malawakan at tuloy-tuloy at puspusang pagpapabakuna, no, mabilis din yung hawaan ng mga bata? Ano ba ito? Dahil hawa-hawa at ganun nga, depende sa living conditions ng mga kababayan natin, or dahil nakakatulong din sa pag-spread ng tigdas itong panahon? Let me set an example, Ma'am Jess, dito na lamang po sa Olongapo. No? Ang sinasabi sa atin ng City Health Officer, 90+% ang kanilang success rate. Ibig sabihin, 90% sa mga bata ang nabigyan ng primary shot o yung unang shot, at 90%, more than 90% ang nagkaroon ng booster shot o yung pangalawang shot na yon. Kaya nga lang, meron daw mga dayo mula sa iba't ibang lugar na pinaniniwalaan nila na siyang naging source o pinagmula nitong sakit at nahawa na yung mga ibang bata doon. Ang problema rin kasi, nagkataon daw na yung lugar na yun kung saan unang kumalat nga itong sakit ay meron doon na mga primary shot pa lamang ang naibigay. At dahil sobrang napaka-highly contagious nga nito, napakadali dahil lagnat pa nga lang daw, posible na itong makahawa. At ang isang bahay na merong isang may tigdas ay pwede na itong makahawa ng 18 katao. So ubo lamang, or kaya yung laway at talaga makakahawa na ito. Kaya nga lagi nilang pinapayuhan na kung sino man ang merong mga suspected case sa bahay, i-isolate na ito. O di kaya makabubuting dalhin na lamang ito sa ospital para magamot ng maayos. Total ang mga ospital ay meron namang isolation room para sa mga biktima ng tigdas. Okay, so mabilis ang hawaan, yung contamination na tinatawag ng mga doktor. That's right, Ma'am Jess. Mabilis nga ang hawaan nila, pero ang kanilang mas kinababahala ngayon, mabilis na nga makahawa, pabata ng pabata pa ang kanilang mga biktima. Dito sa Olongapo, dito na-record, I think, yung youngest so far na nasa 1-month-old lang. Sa San Lazaro, nung nakaraang linggo, 3 months old ang pinakabatang biktima, pero dito may 1-month-old at merong ding 5 months old. Alaman na naman natin na ang mga bakuna talaga ay binibigay sa mga center ng 9 months dahil dapat mula 1 month or pagkapanganak ng baby hanggang 6 months ay immune pa dapat ito sa mga sakit. So ito nga yung labis na kinababahala ngayon ng mga doktor kung bakit daw pabata ng pabata ang mga tinatama ng tigdas. Okay, kasi napabalita rin a couple of weeks ago na baka may bagong strain, no? Kasi kung ganyang yung tinatamaan is younger than the expected, no? Dati 9 months, tama, Marisol, pataas. Ngayon 1 month, 2 months na mga baby tinatamaan na nito. Ano ba ito? Bagong strain ba ito? Nag-mutate ba? Ano bang paliwanag dito ng mga doktor, Marisol? Actually, Ma'am Jess, wala pa silang konkretong rason talaga or paliwanag na nabibigay kung bakit pabata ng pabata. Yung about doon sa strain, isa yan actually sa sinususpetsya nila kung bakit daw ho biglang naging pabata ng pabata. At nung 2011, halos wala na tayong kaso nun. Bakit daw bigla nitong 2012 at 2013 nagkaroon ulit tayo ng kaso? Ang sinabi sa atin ni Asek Tayag, this is something that has to be reported to WHO, Ma'am Jess. Nako, maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.